Family Versosa. Welcome, Family Versosa, sa ating This is Our Story, This is Our Song, Family Month Special Podcast. So, unang katanungan po sa Family Versosa. Ano nga po ba yung family tradition or paano kayo nagbabanding as family? Ano po, nagkukwentuhan po tas lumalabas po. Okay? Minsan po pag family day po, nag-evaluation po about po sa preaching. Alam ko may family day din na oo na ginagawang ating family Versosa at ito ay tuwing Tuesday night na po. Okay, tuwing Tuesday night na. So, ayan. Okay, so para sa ikalawa nating katanungan ay ano naman ba ang problema na naranasan ninyo as a family? Actually, yung family po namin, maraming mga naranasan po na problema. Nandiyan po yung personal problem as a family and also problem din po sa church. Siguro magsimula po tayo nung year 2000 and like 14 ata yun, no? Yung time na kami, 1 year pa lang po kami noon na mananampalataya. Nandun pa tayo wala kasoli. And that time din, yung nagkaroon ng, kumbaga parang panghihina yung church natin. Nandyan yung maraming mga nag-backslide, especially mga young people, na kung saan mga inaasahan ni pastor that time, sila yung mga nawala. And yung mga nagdi-disciple din sa amin ni Kuya noon that time, nawala din. And then kami rin, family namin, nagkaroon din kami ng problema po nung time po na yun na kung saan meron nga, kaya nga po merong isang picture sa church natin na parang yung picture siya ng lahatan. Yun lang yung picture na yun na hindi kami kasama. Kaya tuwing nakikita ko yung picture na yun sa, for example, presentation, yung throwback picture po tayo, ganun. Yun yung, di ko makakalimutan yung ano na yun. That was 2014 po. And then sa amin naman, family, naging challenges po namin. Una, yung time na si Kuya po, yung, di ba, alam naman sa church, ay mga nakakapanood, alam niyo naman that time, si Kuya talaga yung isa sa naging problem namin. At naririnig nyo na rin naman po yung sa kanya pong mga testimony. Yung relationship kasi namin po that time, hindi rin ganun kaband. Kumbaga, hindi po ganun kaayos. Kaya si Kuya, parang, ito yung sa loobin niya, hindi niya na-express sa family namin. Parang, sa part ni Papa, nila Mama, naging masama ba kami anak, yun yung laging inaano nila Papa nun eh. Pero sa part naman ni Kuya, may mga pagkukulang pala sa tingin niya na hindi napupunuan. Nag-umpisa yun nung grade 4 pa lang ako. Hanggang mag-grade 9. Kung di nga nag-pandemic yun, wala talaga. So yun, mula grade 4 po, hanggang sa napunta ka na pastor. Nung time na yun, mga first part na pumunta kami kala pastor, hindi pa rin ganun tumino, di pa rin ganun umayos. Hanggang sa pinroseso, hanggang yung Lord na rin yung nagbago kay Kuya po that time. At ngayon, natetestify niya na po dahil kumbaga na-overcome niya na, na-overcome na rin yung family namin. Secondly po, is yung time nga po nung kay Papa, yun na kung saan, yun maraming pangyayari, talagang pinroseso siya ng Lord. And yung family namin, pinroseso rin ng Lord. Sinubok talaga. Hanggang saan talaga kami katibay, like 2023, ayan, nagsimula po yun na ang dami nangyari. At siguro ilan din sa atin nagulat, no? Na mga time na yung nangyari nga po nung kay Papa, talagang ako personally, iniyak ko rin yung sa Lord. May time pa nga na iniyak ko rin kay Pastor na ganito, nabibigatan na nga ako. Kasi si Mama yung that time yung talagang nag-suffer nung bigat. Kasi nga bilang syempre, yun siya yung, di ba, ilaw nga po ng tahanan. Siya yung talagang nagpupusigi na talagang mabuklod kami. Kaya nung time na yon, ayan, kahit sila Madeline, David no, wala pang umuwa ngayon, sila Marian, talagang naging mabigat po yun. Isa sa pinaka naging mabigat sa amin na imagine, si Papa noon talaga siya yung nagiging, kumbaga naasahan ni pastor ng church sa maraming aspeto, and yet all of a sudden nagkaroon ng ganong pangyayari o scenario na natanggal siya sa leadership. Siyempre po, bagaman hindi ganon nadadama ng church yung mga ano ni Papa, mga saloobin niya kasi that time mas pinili niya na lang na kumbaga magpasakop na lang doon o sundin na lang dahil kumbaga na-realize na rin naman po yung mga pagkukulang niya. Pero sa family namin, talaga yung ano ba gagawin natin ganyan, 'di ba? Parang kami pag kami ni Kuya nag-uusap, parang ano eh, parang tawag dito, nagkausap kami, ang bigat talaga eh. Kasi siya po, ako sinakala pastor po ako, tapos si Kuya talaga yung nasa bahay. So si Kuya minsan pag nagsasabi ng sama ng loob o I mean yung nangyayari, senaryo nila sa bahay, pangyayari sa bawat araw, syempre ako nabe-burden din po ako.
Kaya yun yung isa sa kumbaga naging malaking pagsubok o suliranin po ng family namin. And nagkaroon din po ng time na yun nga parang ano, suko na 'to, 'di ba? Parang kahit kay Papa po that time, nag-usap nga po nila kuya eh. Parang ano, ano ba pwede pa natin gawin, 'di ba? Sinabi na natin kay pastor, ganyan. And nagkaroon naman po ng realization si Papa, kaso lang syempre meron siguro mamaya maririnig po natin yung pag siya naman yung nagsalita. Siya na po yung bahalang magkwento nung mga pangyayari po na yun that time. So maraming salamat sa iyong naibahagi, Kuya Christian. Ano naman yung natutunan ninyo mula doon sa problema na inyong mga pinagdaanan? Pinaka naging lesson po sa akin do'n, siguro ginamit na rin po ng Panginoon 'yun para, ma-testimony ko po sa mga kabataan po natin para maging, kumbaga ma-avoid na nila yung mga gano'ng sitwasyon kasi sobrang hirap po. Hindi lang po madetalye pero yung pinakamalala po nun is dumating po sa point nun dahil sa sobrang katigasan po ng ulo ko. Nangyari po na si Papa kumuha na ng tinidor nun, nasa San Vicente pa lang po kami dahil nga ayaw niya na hindi niya na kaya. Hindi niya na po kaya yung mga nangyayari sa amin nun. Kumuha na siya ng tinidor, pinapasaksak niya na yung sarili niya sa akin. Sabi niya, "Ayaw mo rin naman magtino, parang wala rin akong kwentang ama sa'yo. Saksakin mo na lang ako." Gano'n. Kasi nga, di po kami nagkikita ni Papa nun. Alis po siya ng umaga, wala ako sa bahay. Uwi siya ng gabi, wala rin ako sa bahay. Kasi umalis po ako ng gabi noon, alas 7, uwi na ako. Kinabukasan na, alas 10. Tapos dumating din po sa point na si Mama niluhuran na po ako niyan na sabi niya, "Magtino ka na, pakiusap." Kumbaga, sa pamamagitan po nun, nung mga panahon po na yun, parang wala lang sa akin kasi ano nga po eh, meron akong dinadala, nagre-rebelde po ako sa kanila na ganyan, bakit ganito, ganyan. Pero nung dumating po sa point na yun, na magkausap-usap po kami, nung pandemic nga po yun, naging maayos naman po lahat. At saka yung mapapaya ko lang po para ano, is lahat po ng halimbawa may family day po ang bawat family, mas maganda po magkaroon po tayo ng open communication para malaman po natin yung saloobin ng bawat isa kasi magkakaiba, sabi nga po magkakaiba po tayo ng love language, meron po tayong kanya-kanyang damdamin na kailangan po natin punuan. Maaring sa part na to, okay sa atin pero sa miyembro pala ng pamilya natin hindi pala okay. Kaya doon nagkakaroon ng ano, nag-uumpisa yung miscommunication hanggang sa lumalim ng lumalim yung galit sa bawat isa o tampo. Yun po. At ang nakakatuwa naman no, sa parent natin, kasi willing sila talaga na i-reach out yung anak. Yung anak lang talaga yung medyo lumalayo. Kasi sa case ko as advisor, ang magulang, sa aming mga teacher, inaano yung pagdidisiplina sa mga anak ko. Oo, kasi yung anak nag-share sa akin, ganito sa family namin, ganyan, ganyan. Di syempre, inopen ko sa magulang. Tapos ang ending, ma'am, kayo na pong bahala sa ano ko. Tapos siya, yung nanay, TikTok lang ng TikTok. Oo, ang lalim na nung sama ng loob sa kanya nung anak niya. So, syempre, iba pa rin pag yung parent ang mas magre-reach out, di ba? So, yun. Si Fisher Dennis. Yun, kagaya nung yung kay Daniel, ganun nga, una, yung mga advice ni Pastor, kumbaga, nung una parang ayaw nating, kasi, simulat sa pool naman na nagkaroon kami ng problema, yun, kay Daniel, kumbaga, pride talaga yung, kumbaga, isa sa mga problema ko talaga, isa sa mga masabi kong attitude o character na meron ako, talagang nakikipagbuno talaga ako dyan. Kagaya nung kay Daniel nga, syempre, ang natin, tayo yung magulang, syempre, kumbaga, anak lang natin sila. Kaya hindi kami nagkakasundo eh. Hanggang doon dumating yung time na, yun nga, na tinuruan tayo ng pastor, advice tayo ng pastor na, kumbaga, kailangan may magbago talaga sa'yo. Kaya yun, nagsimula yun nung first time namin ginawa na talagang naging heart to heart talk kami talaga, buong pamilya, na sabi mo kahit nga magulang ako, talagang inopen ko sa kanila, sige, wala namang, kumbaga, naisip ko nung time na yun, wala naman siguro mawawala sa akin bilang tao, bilang ama, bilang lalaki, kung ibababa ko yung sarili ko. Talagang pinakinggan ko talaga lahat ng mga saloobin nila. Sige ka ako, i-open nyo kung ano ba yung problema, kung ano yung magagawa natin. Especially sa akin, kung ano yung magagawa ko bilang ama, bilang magulang, para lang, kumbaga, maabot yung problema na meron sila. Yun, hanggang sa para akong unti-unti binubuhusan ng malamig na tubig na habang sinasabi nila sa akin, kasi ganito, ayun nga, yung
minsan na nga lang kami magkita, hindi kami nagkikita. Tapos pag nagkita pa kami, lagi akong galit. Yun, lagi, Tapos, yun nga, basta maraming mga bagay-bagay silang hinahanap bilang isang kabataan na that time ay talagang naisip ko na talagang hindi ko na ipagkakalob sa kanila. Kasi nga, syempre, namulat tayo dun sa mga sinasabi na old school of thoughts, yun ba, na kumbaga na ang namulatan natin, basta yung tatay ko nagpupuno sa pangangailangan namin, okay na yun. Masasabi mo ng tatay na siya, masasabi mo ng magulang na siya, pag nagtrabaho ka buong maghapon, naibigay mo yung at yun na, tapos na yun, magulang ka na nun. Yun yung pinamulatan ko. Kaya yun din siguro yung, kumbaga, na-adapt ko na, which is sa panahon natin ngayon, bilang isang magulang, ay hindi na akma. Dahil siyempre, sabi nga ng ating mahal na pastor, kumbaga, ang mga bata ngayon, iba na eh. Kumbaga, aware na sila. Kumbaga, alam na nila yung exposed na sila sa paligid. Lalo na sa social media. Alam nila kung ano yung nakikita nilang tama sa iba na kumbaga napipil nila na wala sa kanila, hahanapin nila. Kaya yun, yung isa sa mga naging hakbangin natin noon, kinatuto na, yun nga, talagang magbago tayo at talagang, yun nga, matuto tayo na kahit anak natin sila, ibaba din natin yung sarili natin sa harapan nila, lalo na kung alam naman natin na mali tayo. Tapos yun, yung naging personal naman na sa akin, problema ko, kasi sabi nga ni Christian kanina, mapapersonal na problema man yan, diba ako yung nagka-problema. Problema din po ang pamilya kasi talagang naapektuhan yung tahanan namin, yung loob ng tahanan namin, yung relationship namin na bilang ama sa kanila at sa amin din mag-asawa, talagang naapektuhan din. Kasi nga, naging mabigat talaga yung ko nun, mga pinagdaanan ko. At dahil din sa pride yun. Diba? Sabi nga, kumbaga, pag pinairal talaga natin yung pride natin, sabi nga ng Bible, di ba, pride goeth first before destruction, sabi nga. Kaya yun, talagang talagang nasira talaga ako nun sa pananampalataya ko, sa paglilingkod ko, talagang nanghina ako. Marami kong mga katwiran nun sa sarili ko na, kumbaga, kinimkim ko sarili ko na kahit mali, pero para sa akin, tama. Kasi nga, pride nga yung umiiral sa akin. Yun nga, yun, nawala tayo sa leadership. Ganun, yun yung pinagsimulan talaga nun eh. Hanggang sa nanghihina tayo. Kumbaga, yung attitude natin nagbago. Imbis na gumanda, napasama. Yun nga, yung pakikitungo natin sa maraming mga naging sa atin. Kumbaga, issues, mga komento, yung mga members. At dumating din yung time na kahit si pastor, alam ko, hindi rin nakalagpas dun sa pangit na attitude na meron ako nun, lalo na the way kung paano ako makipag-usap, paano ako magsalita. Kasi nga talagang mabigat na talaga yung sa akin na talagang parang, kumbaga sa madaling salita yun, kagakay din, parang nagre-rebelde ka na hindi mo lang masabi pero sa kilos mo, sa mo, parang yun yung nangyayari. Hanggang sa dumating yung time na talagang, yun nga, yung siguro nagkaroon ng turning point talaga sa akin. Lalo na nagka-problema na kami dalawang mag-asawa na talagang siya yung nagdadala ng hanggang sa dumating yung time na yun nga, yung relationship namin halos konti na lang talaga masisira na dahil yun nga, meron ng kumbaga pumasok na ibang persona. Kaya doon talaga ako nag-isip-isip, talagang nilood ko sa Panginoon. At hiningi ko talaga sa Panginoon na sabi ko, Lord, turuan niyo po ako na yung mga problemang ito, yung mga sa loob na to, mabitawan ko na kumbaga tanggapin na lang talaga kung ano yung kumbaga kung ano yung nandiyan, kung ano yung nangyari. Diba na, which is yun talaga yung hindi ko talaga natanggap nun. Diba, yung nawala tayo sa leadership. Talaga naging mabigat para sa akin. Kasi parang ako lang eh. Kasi kayo nun, sila nandiyan pa rin. Tapos ako parang nawala talaga. Kaya iba yung naging impact sa akin nun. Kahit na syempre, pag iniisip natin, siguro may mga pagkukulang din naman tayo. Kaya lang, dahil nga dun sa attitude natin na gano'n, talagang naging mabigat para sa akin. Hanggang sa tinanggap ko na lang, siguro talagang hindi ako para sa ganito, hindi talaga ako sa ganito. Kaya yun, unti-unti naman akong tinulungan ng Panginoon na yun nga, makarecover hanggang sa tinanim ko na lang sa isip ko
maaring hindi ko muna magawa yung mga bagay nito, pero yung maglingkod, yung manambahan, talaga yun yung inano ko sa Panginoon na, Lord, ay bigyan mo ako ng kalakasan, sabi ko, para kahit ito muna yung magawa ko, makapagpatuloy ako kasi alam ko sa sarili ko na pag ito pa yung nawala at talagang bumitaw ko, bagamat para sa akin marami akong dahilan para huminto na lang, para tumigil na lang, para bumigay na lang. Para sa akin personally, maaring mali sa iba, pero para sa akin tama 'yun do sa ng mga time na 'yon. Pero salamat sa Panginoon dahil kahit nasa ganun akong sitwasyon, walang pagkakataon na lumiban ako ng pananambahan dahil lang doon sa loobin ko na yun. Kumbaga, pinilit ko pa rin na magpatuloy, manambahan, maglingkod. Hanggang sa ito, although nasa proseso pa rin dahil syempre, yung mga hindi magandang resulta ng mga naging hakbangin natin ngayon, hanggang ngayon, kumbaga, hinahabol tayo, nasa likuran natin. Kumbaga, kumbaga talagang tinuturuan tayo na ito pala yung magiging resulta pag ganun yung mga ginawa natin na hindi maganda. Na ngayon ay talagang, kumbaga, dala-dala namin. Pero biyaya ng Panginoon, unti-unti, nagiging maayos naman kami. At yun lang, ano natin nun, natutunan natin na talagang magpatuloy lang na kahit may problema, kahit may ganung pagsubok, kumbaga, wag pa rin tayong bibitaw sa paglilingkod sa Diyos, pananambahan, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi nga, kumbaga, yan talaga yung tutulong sa atin para makarecover tayo, lumakas tayo. So, yun, marami pa, pero yun lang siguro sa ngayon. Ano bang nasa isip mo nun, sis? Bakit hindi ka, kasi may iba na, ay, yaman na, ayaw naman nila eh. Ba't hindi ka sumuko o gano'n? Kasi may iba yung talaga nakakapaglingkod ka sa Panginoon, na may takot ka sa Panginoon. Kasi, kumbaga, wala namang ibang makakapagpalakas sa atin, kundi yung manalangin tayo. At yun nga, makapagpaalala rin na kung makapag-devotion din sila dahil alam naman natin na dito tayo kumukuha ng kalakasan sa pananalangin at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Baga, doon pa rin talaga tayo kailangan bumalik para tayo maging maayos yung mga bagay na dapat maayos sa ating buhay, sa ating pamilya. Wag natin sukuan. Kung sino man yung may problema Tama. sa membro ng pamilya, wag nating sukuan. Kasi impact pa rin naman kasi niyan. Ikaw, kumbaga tayo rin naman yung, kung ikaw yung sumuko, halimbawa sa akin bilang ama, ikaw yung sumuko, ang impact din naman na hindi maganda niyan ay sa'yo rin naman eh. Kumbaga, kasi pamilya mo yan eh. Kung pababayaan mo lang, hayaan mo na, sige, magpasaway na lang yan. Kung yung asawa mo nagkaroon ng ganitong hayaan mo na siya. Isipin natin nun eh, sila naman yung kumbaga sila yung may kasalanan, hindi. Kumbaga, babalik at babalik pa rin sa atin, especially kagaya ng tinuturo natin mahal na pastor sa leadership, di ba? Kumbaga, bilang leader, tayo pa rin yung talagang may malaking responsibilidad doon, may malaking pananagutan kung ano man yung mangyari na hindi maganda sa pamilya natin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nandyan si Pastor, yan, na kahit na nagiging siya, si San Goku, may dala siyang arnis sa likod, may bit-bit siya na arnis, naghanap siya sa akin sa palengke. Kahit na oras na ng gabi, alas 3 na ng madaling araw minsan, pero di niya tayo sinukuhan. Ganda sa pamilya namin. Kasi, syempre, sabi nga ni Pastor, problema natin as a family, pagka nilapit natin sa kanya, syempre, bibit-bitin niya rin yun. Pero, sabi nga, bilang leader, syempre, siya yung nagpapaunawa sa atin ng mga dapat nating gawin sa pamilya natin. So, maraming salamat sa inyo kung mga naibahagi sa atin. Ngayon naman ay tanungin namin kayo kung ano po ba yung song na inyo pong aawitin. Sige po. Ayan. Ano yung title? Yung title po ng kakantahin namin is For All He's Done. Kasi ito pong kantan to na nagpapakita ng patuloy na katapatan nga po ng Panginoon sa bawat araw, lalo na po sa aming pamilya. Na kahit sabi nga po sa kanta na yun na, even though we don't deserve to live, my life has just begun nga po. Na hindi nga po natin deserve mabuhay sa araw-araw pero binibigyan pa rin po niya tayo ng kalakasan. Ang may ibabalik na lang po natin sa Panginoon is yung katapatan po natin at pagsunod nga po. This is our story and this is our song.